2 oras bago magkasal, sinampal ng biyenan si Maria sa harap ng salamin. Binato niya sa sahig ang relong regalo ng nobya, biniling piso-piso mula sa maraming buwang sweldo. Ngunit hindi alam ng biyenan ang isang bagay. Ang amang kinutya niyang amoy palengke ay hawak ang hininga ng kanyang negosyo. Sino talaga ang amang iyon na tila ordinaryong nagbebenta ng goto sa palengke? Magsisimula na tayo. 2 oras bago magsimula ang kasal, sa loob ng bride's room ng isang maringal na 5-star hotel sa Makati, nagmumula ang sikat ng araw sa puting kurtinang laso. Doon nakaupo si Maria Santos sa harap ng salamin, nakadamit ng puting wedding gown, humihinga ng dahan-dahan upang pigilan ang panlalabo ng kanyang mga mata. Habang tinitingnan niya ang sariling mukha sa salamin, biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng silid. Si Rosario Cruz ang biyenan. Suot niya ang gintong jacket na may diamanteng brooch sa dibdib. Pagpasok niya, parang nagyelo ang hangin sa loob ng silid. Tumayo agad si Maria at yumukod ng ulo. Kinuha niya ang maliit na kahon sa ibabaw ng dresser at iniabot ito ng 2 kamay. Ito ang regalo niya para sa kanyang biyenan, isang biniling gamit, ang maraming buwang ipon, tipid na tipid mula sa araw-araw na trabaho. Sa likod ng mainit na kaldero, kahit tumatalsik ang mantika sa kanyang mga kamay, hindi siya huminto. "Nanay," wika ni Maria, nanginginig ang boses. "Hindi ito gaanong malaki ang halaga, pero buong pusong inihanda ko ito. Sana po matanggap ninyo." Kinuha ni Rosario ang kahon, binuksan at tinitigan ang relo sa loob. Nagtawa siya sa ilong. Binagsak niya ang kahon sa sahig. Pumutok ang salamin ng relo. Tumalab ang matalas na ingay sa buong silid. Tumigil ang mga kamay ng orasan. "Amoy tindahan ng palengke ka talaga," wika ni Rosario. "Ito ang tinatawag mong regalo?" Naramdaman ni Maria ang mga salitang iyon sa laman ng kanyang puso. Hindi ang relo ang nabasag, para bang ang buhay ng kanyang amang bumabangon 4:00 ng umaga para magluto ng sabaw ang inihagis sa sahig. Ang amang kahit mainit ang singaw ng palayok, hindi natitinag ang ngiti. Ang amang nagtatago ng mantikang nadikit sa kanyang mga kamay gamit ang lumang tuwalya bago pumasok sa school events ni Maria. Sa isang salita ni Rosario, nabura ang lahat ng iyon. Natigulan ang mukha ni Maria, ngunit nagtiis siya. Araw ng kasal ito, para sa amang naghintay sa labas, kailangang magtimpi. Ngunit nagpatuloy si Rosario. "Sinubukan mo pang lokohin ang aking anak na may ama kang galing lamang sa palengke. Alumna ka ng hindi kilalang eskwela. Nagpanggap kang katulad ng mga taong nakapagtapos ng maayos. Alam ko kung paano mo nakuha si Daniel." Hindi na makatiis si Maria. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit nagwika siya. "Nanay, mahal ko si Daniel ng tunay. Hindi ko kailanman niloko ang sinuman pagdating sa aking pinag-aralan." Bago pa man matapusan ang pangungusap, nagputok ang isang tunog sa silid. Naalog ang ulo ni Maria sa tabi. Namumula ang pisngi niya bakas ng palad ni Rosario. Tumingkad ang isang tainga niya at nagputi ang kanyang paningin sa sandali. Hindi pa alam ni Maria noon na ang sampal na iyon ang magiging simula ng lahat. Hinaplos ni Rosario ang kanyang kamay at tumingin pababa kay Maria. "Pagkatapos ng kasal ngayon, hindi magbabago ang iyong katayuan sa aking tahanan. Kung mag-iingay ka, sasabihin ko mismo sa lahat ng bisita kung sino ka at saan ka nanggaling. Handa ka na ba?" Walang galit sa boses na iyon. Malamig ito. Maingat na pinag-aralan. Sapagkat totoo alam na ni Rosario ang lahat bago pa magkasal, hindi siya nagpapabaya. Pinasiyasat na niya si Maria nang una pang dalhin ni Daniel ang babae sa kanilang tahanan. Alam na niya ang lahat ng detalye, ngunit hindi niya pinigilan ang kasal. Hinintay niya ang eksaktong sandaling ito 2 oras bago magsimula ang seremonya, daan-daang bisita sa labas, lahat ng paghahanda tapos na. Oras na ito upang masalalay ang paa ni Maria sa daan na walang pabalik. Oras na ito upang ihulma si Maria bilang isang alipin ng pamilyang Cruz mula pa sa simula. Mayroon palang nakatagong kasaysayan si Maria. Hindi siya kailanman naging pangalawa sa klase sa buong pag-aaral niya. Ang sulat ng pasok sa kolehiyo ay ang kanyang pangarap sa buhay.
Ngunit sa linggong iyon ding dumating ang sulat, bumagsak ang negosyo ng kanyang amang si Manuel Santos. Dahil sa kataksilan ng kasosyo, naging kalakal ng utang ang pamilya nang walang babala. Pinunit ni Maria ang sulat ng pasok ng sariling kamay para mabayaran ang pagkain ng mga kapatid, para mabigyan ng pagkakataon ang kanyang ama na makabangon muli. Walang nagsabi sa kanya na gawin iyon. Kinabukasan, nagsuot siya ng delantal sa tindahan ng goto ng ama sa palengke, habang tinitigan ni Maria ang basag na relo sa sahig at naalala ang mga sandaling iyon, narinig niya mula sa labas ang kaguluhan ng reception hall. Dumating na si Manuel ang amang Santos, kasama ang 5-6 na kasamahan niya mula sa palengke. Nakasuot siya ng lumang ternong medyo nakukunot na at ang kanyang buhok ay naging kayumanggi ng sikat ng araw. Nang makita siya ni Rosario, ngumiwi ang sulok ng kanyang bibig. Binalaan niya ang mga tauhan ng hotel na itulak ang grupo ni Manuel sa sulok ng pasilyo malapit sa banyo, malayo sa pangunahing reception area. Hindi mapigilang maging apektado ang ekspresyon ng mga tauhan ng hotel sa utos. Si Manuel ay may daladalang mga sobre ng mga kasamahan na hindi makapagsimba mga kontribusyon para sa kasal ng anak niya. Nang ilapag niya ang mga sobre sa reception table, lumapit si Rosario mula sa likod at kinuha ang isa. Tiningnan ang laman at nagtawa muli sa ilong. Binagsak niya ang mga sobre sa ilalim ng mesa. Nakakalat ang ilang piso sa kahoy na sahig. Nagbibigay ng limos kayo? Kumuha ng baryang kalat sa palengke? Ngumiti si Manuel sa mga kasamahan niya para bang sinasabing okay lang. Pinulot niya ang mga piso mula sa sahig at inilagay sa kanyang bulsa. Nakangiti ang kanyang mukha na puno ng kulay, ngunit pumupula ang mga ugat sa kanyang mga kamay. Nakangiti ang kanyang labi, ngunit puti na ang mga kamao sa pagkakahawak. Dumating na ang oras ng prosesyon. Sa banyo, tinatakpan ni Maria ng pundasyon ang namamagang pisngi. Nang iyon, narinig niya sa labas ang boses ni Rosario sa telepono. Pagkatapos ng kasal, gagamitin ko siya tulad ng katulong. Kapag wala na siyang pakinabang, itatapon ko. Nahulog mula sa kamay ni Maria ang kanyang sponge. Naging malinaw sa kanya, ang pag-atake ni Rosario ay hindi pag-aalala, ito ay isang maingat na plano. Para kay Rosario, hindi asawa ng anak si Maria. Siya ay isang gamit na itatapon pagkatapos gamitin. Lumabas na si Maria mula sa bride's room. Sa dulo ng madilim na pasilyo, natanaw niya ang likuran ng amang nag-iisa, yumuyukod, nakasandal sa dingding. Si Manuel hinihipo ang nakakukunot na korbata at tila mas maliit ang kanyang mga balikat ngayon. Nagpainit ang mga mata ni Maria, ngunit nagpigil siya at humakbang patungo sa altar. Ngunit sa dulo, hindi pagpapala ang naghihintay, kundi isang malupit na piling buhay para sa kanya at sa kanyang ama. Kahit pagkatapos ng kasal, hindi tumigil ang talim ni Rosario. Hindi pinalagyan ng pagkain ang mga bisita mula sa panig ni Maria. Si Manuel at ang mga kasamahang mga ngalakal ay lumabas sa reception hall ng gutom, naghahanap ng mukha ng isa't isa. Sinabi ni Manuel sa mga kasamahan niya ng masayang boses, "Ayos lang iyon. Basta masaya ang anak ko, okay na tayo." Ngunit nang sumakay na siya ng taxi ng mag-isa, nawala ang ngiti mula sa kanyang mukha. Binugbog niya ang kanyang tuhod ng kamao ng tahimik at sumigaw ng walang tunog. Lumiko ang mukha ni Manuel sa bintana ng taxi, baluktot at puno ng sakit. Nang gabing iyon, sa loob ng suite room, hinubad ni Maria ang kanyang wedding dress. Nahulog ito sa sahig tulad ng puting tubig. Nakatayo si Maria nang nakahubo sa paa, hinihipo ang namamagang pisngi. Gusto niyang makakita ng paghinayang sa mukha ng kanyang bagong asawang si Daniel Cruz nang pumasok ito sa silid. Ngunit ito lamang ang sinabi ng lalaki, "Makipag-ayos ka sa nanay ko. Matiisin mo lang. Maaayos ang lahat." Noon, naunawaan ni Maria, hindi siya pumasok sa isang kasal, pumasok siya sa isang bilangguan. Sa pagbabalik nila mula sa honeymoon, hindi mainit na tahanan ang naghintay kay Maria. Ang ibinigay ni Rosario sa kanya bilang pasalubong ay isang lumang delantal. Isang linggo lamang mula nang magkasal,
Naghihintay na ang malaking sala ng ancestral house ng mga Cruz, handa ng ihain ang pagkain para sa 50 kamag-anak. Si Maria na ang mag-iisa na maglilinis ng buong bahay, magluluto ng kare-kare, galunggong at pansit. Si Rosario naman ay nakaupo sa sopa, nakikita ang bawat galaw ni Maria, nagsusungit sa tuwing may kaunting kamalian. Hindi pa nalalaman ni Maria, noon ito pa lamang ang simula. 4:00 ng madaling araw. Nakatayo si Maria sa kusina, niluluto ang kare-kare. Pula ang kanyang mga mata, kulang sa tulog. Sa bawat pagtalsik ng mainit na mantika sa kanyang kamay, nginunguya niya ang kanyang labi. 5 oras ang gumugol para matapos ang kare-kare. Nang ilagay niya ito sa mesa, lumapit si Rosario. Kumuha ng isang piraso ng karne gamit ang kutsara at nimumuog ang mukha. Itinaas niya ang palayok at itinapon niya ito sa basurahan. Dumulas ang masamang kulay ng sabaw pababa sa plastik na supot ng basura. Nawala sa isang sandali ang 5 oras na pinagselan ni Maria. Amoy palengke, paano mo iyan makakain? Ulit. Namumula ang mga sugat sa kamay ni Maria mula sa mainit na sabaw. Tiningnan ito ni Rosario at nagtawa sa ilong. Yan ang nararapat na medalya para sa iyo. Iyan ang resulta ng paggawa ng trabaho ng palengke. Habang pinapalampas ng malamig na tubig sa sugat ang kanyang mga kamay, kinagat ni Maria ang kanyang labi. Bago pa man ang sama ng loob, inaalala niya ang kanyang ama, ang amang tumawa rin kahit may parehong uri ng sugat, nakatayo sa tindahan ng goto sa palengke. Hindi tumigil ang pang-aabuso ni Rosario sa buong araw. Sa umaga, pinaghugas niya si Maria ng lahat ng damit ng bahay ng kamay. Sa hapon, isinama siya sa parlor at department store bilang utusan. Sa gabi, pinaghugas pa niya ng medyas ng biyenan. Para kay Maria, walang pahinga. Ang tanging pahinga niya ay ang ilang segundo sa banyo na nakasarang mata, ngunit kahit iyon, pinutol ng sigaw ni Rosario. Sinubukan ni Maria na lumapit sa asawa. Ipinakita niya ang mga nasugatan na kamay at humingi ng hiwalay na tirahan para sa kanilang dalawa. Ngunit lumingon si Daniel at sumagot, "Hindi pwede hanggang hindi pumayag si nanay. Magpagamot ka na lang." Noon, naunawaan ni Maria, hindi siya nag-asawa ng lalaki. Nag-asawa siya ng alkansyang kontrolado ng kanyang biyenan. Si Daniel ay ganap na nakasalalay sa pera ng ina. Wala siyang lakas ng kalooban o kakayahan na ipagtanggol ang asawa. Ngunit may tunay na dahilan kung bakit inaabuso ni Rosario si Maria. Nahulog ang negosyo ni Rosario, ang cruise trading, sa isang malaking krisis. Tinanggihan ng bangko ang pagpapalawig ng kanilang utang dahil sa isang bigo na pamumuhunan sa ibang bansa. Tinawag ni Rosario si Maria sa opisina niya at malamig na sinabi, "Ang lupa ng palengke ng ama mo nasa redevelopment zone na iyon. Ibigay mo ang titulo ng lupa bilang sagutin ng aming utang. Utang na loob mo sa amin ng pamilyang ito." Lalong lumaki ang mga mata ni Maria. Ibigay ang lupa ng ama, ang tanging kabuhayan at ipon ng ama para sa pagtanda. Iyon ay katumbas ng pagnanakaw ng buong buhay ng ama niya. Nanginig ang boses ni Maria, ngunit matibay na tumanggi. Nagpuminggit ang mga mata ni Rosario. At pagkatapos, ipinagbawal na lumabas si Maria sa bahay. Kinuha niya ang cellphone ng babae. Hindi tumigil si Rosario doon. Para lalong mabali si Maria, ginamit pa niya ang namatay na ina ng babae. "Bakit namatay maaga ang ina mo sa palengke? Siguro hindi kaya ng asawa niyang bayaran ang mga utang, kaya nagkasakit siya sa hiya." Nag-ulap ang paningin ni Maria nang marinig iyon. Tulad ng kutsilyo sa dibdib, dumapo ang sakit. Ang kanyang ina pumanaw nang nakikipaglaban sa sakit. Nasa tabi ng ama sa pinakamahirap na panahon. Ang panlalait sa kamatayan ng ina, ito na ang huling linya na hindi na niya matanggap. Sa kabilang dako, may kakaibang nangyayari sa palengke. Ang mga tindahan sa paligid ng goto shop ni Manuel ay isa-isang binibili ng isang kumpanyang walang kilalang may-ari. Isang malaking management company na hindi alam ng sino man kung sino ang tunay na nagmamay-ari.
Inisip ni Rosario na gawa ito ng isang kakumpetensya at lalong nag-alab ang kanyang pagnanais na makuha ang lupa ni Manuel, naging mas brutal siya. Nagpadala siya ng mga tauhan niya sa go-to shop ni Manuel. Sa isang madaling araw na pansamantalang lumuwag ang pagbabantay sa kanya, tumakas si Maria mula sa bahay ng asawa at tumakbo sa ama. Sa paglikaw sa kanto ng go-to shop, natigilan ang mga paa ni Maria. Dalawang lalaki sa terno ang nakatayo sa loob ng maliit na tindahan, nakaharap kay Manuel. Kung ayaw mong mapaalis ang anak mo sa bahay ng mga Cruz, ibigay mo na ang titulo ng lupa. Hawak ni Manuel ang sandok, walang sinasabi. Namumuti lamang ang mga kuko ng kanyang mga kamay. Tumawa sa ilong ang isa sa mga lalaki. Ganito ang nangyayari kapag hindi marunong magpalaki ng anak. Walang nasagot si Manuel. Lalong yumukod ang kanyang wrinkled na mukha. Sa dilim ng kanto, lumabas ang isang hindi mapigilan na hagupit ng luha mula sa lalamunan ni Maria, parang hiyaw na halos nagiging iyak. Nang makabalik si Maria mula sa pagbisita sa ama, lalo itong lumala. Lumapit si Daniel at nagbigay ng mas kasuklam-suklam na utos. Para mabuhay ang kumpanya, kailangan mo lang dalhin ang selyo ng ama mo. Hindi naman mahirap iyon. Tiningnan ni Maria ang mukha ng asawa niya. Wala nang bakas ng awa. Wala nang pinakamababang konsyensya bilang tao. Nakawin ang selyo ng ama niya, handang ibenta ang pamilya ng asawa para manatiling buhay siya mismo. At nang gabing iyon, umabot sa rurok ang karahasan ni Rosario. Nang patuloy na tumanggi si Maria sa pagbibigay ng titulo ng lupa, itinulak siya ni Rosario sa sahig ng sala. Natambuling ang tuhod ni Maria sa malamig na marmol na sahig, isang mapurol na tunog ang kumalat sa silid. Ngunit hindi pa iyon sapat para kay Rosario. Kinuha niya ang lumang relo mula sa bag ni Maria. Ito ang naiwan ng namatay na ina ni Maria, isang ari-ariang iningatan ng ama sa buong buhay niya bago ibigay sa anak niya. Ang tanging kayamanan na mayroon si Maria mula sa ina. Ibinaba ni Rosario ang relo sa sahig at pinisak ng suwelas. Tumunog ang pagsalubong ng salamin sa buong sala. Tumigil ang segundero. Nakasubsob si Maria sa sahig at isa-isang pinulot ang mga piraso ng basag na salamin. Nagdudugo ang kanyang mga daliri, ngunit hindi niya ito naramdaman. Mas malaking sakit ang pumutok sa loob ng kanyang dibdib. Habang nakasubsob at nagpupulot ng basag na salamin, nagbabago ang tingin ni Maria. Natuyuan ang mga luha. At sa lugar nito, may malamig na pumalit. Wala nang dahilan para magtiis pa. Wala nang dapat paghingi ng habag. Ilang araw pagkatapos, bandang 3:00 ng hapon, tiyak na kakaibang tanawin ang isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa harap ng go-to shop sa palengke. Ang lumabas sa driver's seat ay isang gitnang taong lalaki, nakasuot ng terno. May nakasabit sa kanya ang katungkulan ng manager ng isang kilalang bangko. Pumasok siya sa go-to shop at nang makita si Manuel, nakasuot ng delantal, nakatayo sa tabi ng palayok malalim na yumukod. Ilang mangangalakal ang lumingon at nagtataka, ngunit walang sinabi si Manuel. Inanyayahan niya ang lalaki sa loob ng silid. Hindi pa alam ng sino man noon na ang tahimik na pagtatagpong iyon ang magiging unang ihip ng hangin bago ang isang malaking bagyo. Pagpinid ng pinto, nagbago ang mukha ni Manuel. Sa ibabaw ng mukha ng simpleng matandang mangangalakal, lumitaw muli ang matalas na tingin, ang mata ng isang dating mataas na opisyal ng Bureau of Internal Revenue. Marahan niyang inilabas sa dila ang mga detalye. Ang butas sa accounting ledger na isinumite ni Rosario sa bangko, ang mga palatandaan ng korupsyon sa mga loan documents, ang daloy ng pera na hiniram gamit ang pekeng collateral. Sa bawat pangungusap, puno ng kaalaman na nahasa sa dekada ng trabaho sa pagkolekta ng buwis, at ang bangkero ay huminto sa kanyang pagtatala, nagulat sa lahat ng narinig. Maingat na nagtanong ang bangkero, "Manong Manuel, gumagalaw na ba kayo?" Nanahimik sandali si Manuel. Ang singaw mula sa palayok ng sabaw ay pumasok sa puwang ng pinto. Maririnig mula sa malayo ang ingay ng palengke. Dahan-dahang nagbukas ang bibig ni Manuel. Hindi pa nawala ang marka ng sampal sa pisngi ng anak ko. Sa isang pangungusap na iyon, nanlamig ang likod ng bangkero.
Hindi galit ang nakita niya sa mga mata ni Manuel. Mas nakakatakot kaysa galit ang determinasyon ng isang taong nagdesisyon na, sa eksaktong sandaling iyon, ibang plano ang isinasagawa ni Rosario. Ipinatawag niya si Manuel sa kanyang mansyon, gusto niyang dalhin ang matanda sa kanyang teritoryo at pilitin siyang lagdaan ang titulo ng lupa ng Goto Shop. Naghintay si Rosario sa sofa ng sala, nakakrusan ang binti, nag-aabang na pumasok si Manuel sa pinto, para bang isang mangangaso na nanonood sa aanipin ng patibong ang biktima. Nang dumating si Manuel, agad na sinabi ni Rosario, "Ang lupa ng Goto Shop kung hindi mo lalagdaan ngayon, ipapalayas namin si Maria at itatatapon siya sa kalsada." Mag-isip-isip ka. Walang sinagot si Manuel. Tiningnan niya ang paligid ng sala at natigilan ang kanyang mga mata. Sa sulok ng sala, sa pagitan ng dingding at ng sopa, nakayukod si Maria ang sarili niyang anak, basa ang buhok. Nanginginig ang mga balikat. May bakas ng tubig na ibinuhos sa buong katawan niya. Dahan-dahang lumipat ang tingin ni Manuel mula sa basang buhok ng anak sa nanginginig na mga balikat at sa tubig na nag-iipon sa sahig. Sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may mainit na nagsimulang umapaw. Ang pintuan ng damdamin na matagal na niya itong isinara ay nagsimulang basagin. Nanginig ang mga kamao ni Manuel, ngunit kinutya ito ni Rosario. Kinuha ni Rosario ang lumang pitaka mula sa bulsa ni Manuel at hinalo ang laman nito. Isang credit card ng palengke at ilang pising na kalupi, iyon lang ang nilalaman. Kinuha ni Rosario ang credit card gamit ang dulo ng daliri niya at ngumiti. Saka ko naintindihan kung bakit ganyan ang anak mo, dahil pala ignorante ang ama, iniisip na ang pagmamatigas ay katapangan. Nakakaawa kayong pamilya. Itinapon ni Rosario ang pitaka sa basurahan ng sala. Matampal na tunog ang paglapag ng lumang pitaka sa basura na alingamgaw sa tahimik na sala. Iyon ang pitakang kasama ni Manuel mula ng unang araw na nagbukas siya ng Goto Shop. Ang alaala ng pinakamahirap na panahon, katulad ito ng medalya para sa kanya. Hindi pa doon tumigil si Rosario. Lumapit siya kay Maria na nakayukod pa sa sulok at sampal niya muli ang babae. Isang tuyo na tunog ang kumalat sa sala. Napaalog ang ulo ni Maria sa gilid. Tiningnan ni Rosario si Manuel ng diretso. Ito ang antas ng inyong pamilya. Naintindihan mo na ba? Iyon ang sandali. Mula sa mukha ni Manuel, naglaho ang isang bagay. Naglaho ang kabaitan. Naglaho ang pagtitiis. Naglaho ang init ng simpleng matandang mangangalakal. Sa halip, lumitaw sa lugar nito ang isang malamig at natatanging tingin, ang tingin ng isang taong may kakayahang gubahin ang lahat. Hindi nagkedap ang mata ni Manuel nang tingnan si Rosario. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rosario ang isang kakaibang kakulangan sa ginhawa. Ngunit dahil sa kayabangan, anong magagawa ng isang matandang mangangalakal ng Goto, binaliwala niya ito. Nang iyon, narinig ang pinto ng bahay na bumukas. Pumasok ang biyenan, ang asawa ni Rosario, ama ni Daniel. Huminto ang kanyang mga paa nang makita ang mukha ni Manuel sa sala. Ang biyenan ay nagdurusa na sa kaba mula nang makita niya si Manuel sa kasal. Ngunit ang makita ang lalaking ito sa sariling sala niya, ibang antas na ng takot. Nahulog ang kanyang briefcase sa sahig. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Para bang gustong lumuhod na kunan ang kanyang katawan pasulong. Hindi naintindihan ni Rosario ang biglang pagbabago ng asawa. Ano ba yan? Sabihin mo sa matandang iyan na lagdaan na niya ang titulo ng lupa. Hindi narinig ng biyena ng asawa, nakatingin lamang siya kay Manuel. Nanginginig ang kanyang mga labi. Dumulas ang pawis sa noo niya. May nakatagong kasaysayan ng biyenan na hindi alam ni Rosario. Matagal na panahon na ang lumipas, ang biyenan ay naging paksa ng audit ni Manuel. Sa gitna ng isang malaking panganib na mahuli ang kanyang pandaraya sa accounting, nagawa niyang makatakas, ngunit ang alaala ng mukha ni Manuel ay biglang naging buhay ulit sa sandaling iyon. Ang biyenan lamang sa buong pamilya Cruz ang nakaalam kung gaano kalaki ang tunay na kayamanan at impluensya ni Manuel. Sumigaw ang biyenan nang nanginginig ang boses. Manahimik ka na, ikaw. Lumaki ang mga mata ni Rosario. Hindi kailanman sumisingaw ang asawa sa kanya sa ganoon.
Ngunit hindi niya naunawaang ang kahulugan ng takot na iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit matatakot ang asawa niya sa isang matandang nagbebenta ng goto. Dahan-dahan na lumakad si Manuel patungo sa basurahan ng sala. Kinuha niya ang kanyang lumang pitaka mula sa basura at tahimik na pinunas ito ng panyo. Pagkatapos, lumapit siya sa sulok ng sala kung saan nakasubsob pa rin si Maria. Niyakap niya ang basa-basang balikat ng anak. Nang maramdaman ni Maria ang yakap ng ama, nabasag ang lahat ng tinigis. Bumuhos ang mga luha. Hinaplos ni Manuel ang buhok ng anak nang dahan-dahan, pansamantalang napikit. Nang buksan muli ang mata ni Manuel, direkta niyang tiningnan si Rosario. Para bang nagyelo ang hangin sa buong sala. Nagsalita si Manuel mababa, malinaw, hindi maiiwasang marinig ang bawat salita. Ang munting opisina at kumpanya mo ngayon, magiging alikabok na. Ngumiti ang sulok ng bibig ni Rosario. Para sa kanya, kayabangan ng isang matandang mangangalakal ng goto ito. Ngunit ang biyenan na suportahan ang sarili sa dingding at dahan-dahang gumuho sa sahig, maputlang mukha, nakatingin sa kisame, bumubulong. Hindi mo pa rin nalalaman kung sino ang binalatan mo. Wala nang dagdag na sinabi si Manuel. Hinawakan ang kamay ng anak at mahinahong lumabas sa pintuan. Walang galit sa kanyang likuran, walang pagmamadali. Ang kapayapaan lamang ng isang taong nakabasa na ng lahat ng mangyayari. Tumalikod si Rosario sa napinid na pintuan at tuminawa sa ilong. Anong magagawa ng matandang iyan sa palengke? Bulong niya. Ngunit habang ginagawa niya iyon, sa isang opisina sa gitna ng lungsod, isang empleyado ng management company ni Manuel ang naglalagay ng isang dokumento sa ibabaw ng mesa nito. Sa pamagat ng dokumento, orihinal na kontrata ng lease ng gusali kung saan naroroon ang cruise trading. Ang tunay na may-ari ng gusali na iyon ay ang matandang mangangalakal ng goto sa palengke na kinutya ni Rosario. Sa loob ng sasakyan pauwi, tahimik. Si Maria sa passenger seat, pinupunas ang mga luha sa kanyang kamay. Si Manuel sa manibela, nakatingin sa daan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita si Manuel, "Maria, may tinatago ang ama mo. Ang gusaling pinagtatrabahuhan ng biyenan mo, ang tunay na may-ari ng gusaling iyon ay ako." Dahan-dahang lumingon si Maria. Tinitigan ng nanlalabo na mata niya ang tagiliran ng mukha ng ama. Walang ngiti o galit sa mukha ni Manuel. Sa halip, isang malalim na paghinayang para sa anak at isang matibay na desisyon na hindi nahahayaang masaktan pa siya muli. Patuloy na nagsalita si Manuel, hindi inilipat ang tingin sa daan. Mula ngayon, hindi na bilang ama, bilang hukom na. Magsisimula na tayo. Sa labas ng bintana, lumipas ang mga ilaw ng palengke. Hinagod ng mga salita ng ama si Maria sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang bagay na nagalab sa loob. Hindi ito takot, ito ay pag-asa. At sa likod ng pag-asang iyon, naghandang lumakas ang isang bagyo na bubunot sa mundo ni Rosario mula sa ugat. Nang pumasok ang matandang mangangalakal na nakasuot ng lumang jacket sa conference room ng isang malaking law firm sa BGC, 15 abogado ang sabay-sabay na tumayo at malalim na yumukod. Ang tawag na Sir Manuel ay naalingaunggaw sa buong silid. Nakatayo si Maria sa likuran ng ama at para bang huminto ang paghinga niya. Ang amang yumuyukod sa mga customer sa palengke, ang amang iyon ay binibigyan ng paggalang ng mga pinakamahuhusay na abogado sa bansa. Walang reaksyon si Manuel, taimtim na umupo sa pinakamataas na upuan sa mesa at ang mga abogado ay tumango at nagtala sa bawat salita niya. Naupo si Maria sa sulok ng silid at tiningnan ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na puno ng paltos mula sa paghuhugas ng damit ng buong pamilya Cruz, ito ang mga kamay na iyon. Binuksan ng matandang abogado ni Manuel si Attorney Bernardo ang isang malaking monitor para kay Maria. Sa screen, lumitaw ang mga detalye ng mga ari-arian. Ang pondo na pinundar ni Manuel sa palengke sa loob ng maraming taon, pinamahalaan sa ilalim ng pangalan ng kumpanya, at ang 7 malalaking komersyal na gusali sa BGC at Makati na binili niya sa paglipas ng panahon. Sa bawat linya ng numero na lumitaw, lalong bumuka ang bibig ni Maria.
At nang maipaliwanag na ang kabuuang halaga ng ari-ariang iyon ay ilang beses na mas malaki kaysa sa buong halaga ng kumpanya ni Rosario, inangkla ni Maria ang kanyang likuran sa upuan. Ginapos ni Manuel ang nanginginig na mga kamay ng anak sa dalawa niyang mga kamay. Matigas at basag-basag ang mga kamay niya, ngunit ang init nito ay mas matibay kaysa anumang salita. Tiningnan ni Manuel ang anak ng direkta at mahinahon, ngunit walang alinlangan. Itinago ng ama ang lakas na ito dahil gusto kong maging malakas ka sa iyong sarili. Ngunit ngayon, oras na para gamitin ang lahat ng ito para sa iyong dignidad. Dumaloy ang mainit na luha mula sa mga mata ni Maria. Ang amang nakatago sa likod ng counter ng Goto Shop, ang amang tahimik na nagkolekta ng kontribusyon na itinatapon sa sahig, ang amang iyon ay nagtatago ng isang dakilang mundo sa loob niya. Lumapit si Attorney Bernardo kay Maria at tahimik na nagsalita. Ipinaliwanag niya ang malalim na pagmamahal ng ama ang dahilan kung bakit namuhay si Manuel bilang simpleng mangangalakal sa palengke sa loob ng maraming dekada. Sabi ni Attorney Bernardo, tinitingan si Maria sa likod ng kanyang salamin. Mula ngayon, tutulungan namin si Maria na personal na humarap at bawiin ang kapangyarihan ng Pamilya Cruz. Ibinigay ni Manuel kay Attorney Bernardo ang isang makapal na sobre. Ang mga ebidensya ng pagbabanta ng mga tauhan ni Rosario, mga recording, larawan at text records, lahat ay maingat na naayos. Iniutos ni Manuel na agad na simulan ang legal na proseso para sa criminal complaint at tinanggap ito ni Attorney Bernardo. Sa parehong umaga 10:00, isang joint investigation team mula sa Bangko Sentral at Bureau of Internal Revenue ang biglang pumasok sa pangunahing opisina ng Cruz Trading. Ang mga ledger, loan documents at dobleng accounting records ay nagsimulang ma-seize. Ang maayos na opisina ay biglang naging kaguluhan. Nagsimulang tumakbo ang mga empleyado na may mga dokumento. Halo-halo ang ingay ng mga photocopier at mabibilis na yapak, buong palapag ang nagkagulo. Inilabas ni Rosario ang lahat ng koneksyon niya. Tinawagan niya ang mga kinatawan ng Kongreso, mga tauhan ng industriya ng pinansyal, mga kakilala sa media, nagpadala ng mensahe sa lahat ng maaari niya. Ngunit ang resulta ay nanghihinayang. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay nakatanggap na ng babala mula kay Manuel. Isa-isa, hindi sinagot ang telepono. O isa o dalawang salita lang, hindi kita matutulungan. Ang mundo na sanay gumalaw sa isang tawag ni Rosario sa isang araw, tumalikod na ito. Ang bangkero ay nagsagawa ng buong pagsusuri ng mga loan documents ng Cruz Trading ayon sa tagubilin ni Manuel. Isa-isang lumitaw ang mga peking collateral at manipulated na accounting. Inirekomenda ng bangkero sa pangunahing tanggapan ang agarang pagbawi ng lahat ng pautang. Ang linya ng buhay ng pananalapi ni Rosario ay naputol. Nang mabawi ang pautang, sunod-sunod na nagpadala ng abiso ng pagkansela ng kontrata ang mga pangunahing kliyente. Nang magising si Daniel sa kalubhaan ng sitwasyon, tumawag siya kay Maria nang nanginginig ang kamay. Umiyak si Daniel, pula ang ilong, nanghihinayang, "Mahal, pakibigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Luluhod ako sa harap mo." Walang sinabi si Maria. Ibinaba niya ang telepono. Ang kamay niya ay malamig at tahimik. Kung 2 buwan pa lang ang lumipas, maaari sanang naapektuhan siya ng iyak na iyon. Ngunit ngayon, ang nananatili sa kanyang isipan ay hindi ang boses ng asawa, kundi ang kamay ng amang humawak sa kanya. Nang hapon, nagsuot ng eleganteng suit si Maria, inihanda ng ama para sa kanya, at nagpunta siya sa management office ng gusali kung saan naroroon ang Cruz Trading. Iba na ang kanyang lakad kumpara sa pagtatiklop ng damit sa laundry ng asawa ni Daniel. Sa harap ng mga tauhan ng gusali, malinaw na inanunsyo ni Maria ang kanyang bagong posisyon bilang opisyal na pinuno ng management ng gusali. Tumakbo agad si Rosario nang natanggap ang abiso ng muling pagsusuri ng lease conditions. Nang mabuksan niya ang pinto ng conference room, natigilan ang kanyang mga paa sa sahig. Ang taong nagsusuri ng mga dokumento sa pinakamataas na upuan na napapaligiran ng mga sekretarya si Maria, ang tao. Ang parehong babaeng binuhusan ng tubig sa sala niya,
Ilang araw na ang lumipas ay nakaupo na bilang may-ari ng gusali. Nagulat si Rosario, umurong at nabangga sa dingding. Itinaas ni Maria ang tingin mula sa mga dokumento at tiningnan si Rosario. Walang galit o hinanakit sa ekspresyon niya. Kapayapaan lamang na nagmula sa sariling lakas. Hindi tumayo si Maria mula sa upuan. Mahinahon ngunit malinaw na nagsalita. Kung hindi kayo komportable sa isang tagapamahala na hindi nakapagtapos ng kolehiyo, mabuting maghanap na kayo ng ibang gusali. Nanay, iyon ang eksaktong mga katagang ginamit ni Rosario para pang-uyam sa kanya, ibinalik ngayon ng salita sa salita. Namutla ang mukha ni Rosario. Nginuya niya ang labi at inangat ang kamay. Paano mo matatapang? Ngunit agad na humarang ang mga sekretarya sa magkabilang panig. Natigil ang kamay ni Rosario sa hangin. Hindi nagalaw si Maria. Direkta niyang tiningnan si Rosario at matibay na sinabing parang ipinako ang bawat salita. Dito, ako ang patakaran. Bumaba ang mabigat na katahimikan sa conference room. Ang maingay na paghinga ni Rosario lamang ang tumalbog mula sa salaming dingding. Ang tingin ni Maria, walang anino ng pag-alinlangan. Hindi pa alam ni Rosario, noon ito pa lamang ang simula. Sa sandaling iyon, sa opisina ng law firm, pinagmamasdan ni Manuel ang anak sa pamamagitan ng monitor. Habang nakikita ang sariling anak na tumayo ng mag-isa at mahanap ang sariling lugar, dahan-dahang nagbasa ang kanyang mga mata. Ngunit may ngiti sa kanyang labi. Ang malaking gulong ng paghatol na legal at lehitimo ay nagpasimulang mabilis na umikot. Sa labas ng gusali ng cruise trading, dahan-dahang lumalabas ang mga mesa, upuan at filing cabinets. Ang gusalin na parang kaharian ni Rosario, noong isang linggo pa lang doon nangyayari ito. Nalilito ang mga empleyado habang kinukuha ang kanilang mga personal na gamit at habang nilalagyan ng dilaw na sellotape ang pintuan ng mga opisyal na tagapagpatupad ng korte, nagtitipon ang mga manonood. Isang linggo na ang lumipas mula nang ito'y magsimula. Ang lahat ng naipon na pagbabayad ng upa at mga paglabag sa kontrata ng pinakaminamahal na gusali ng negosyo ni Rosario isa-isa, maingat na inihain kasabay ng eviction case at forced execution proceedings. Mabilis ang desisyon ng korte. Napakalinaw ng mga ebidensya. Isang gabi bago ang forced execution, nakaupo si Manuel at Maria sa go-to shop magkatabing nakaharap. Kumukulo ang masarap na sabaw sa palayok at umuusok ito sa ilalim ng fluorescent na ilaw. Hinalo ni Manuel ang sandok at biglang nagsalita. Tinitingnan niya ang puting usok na pumapaimbulog mula sa palayok. Ang kanyang boses ay parehong mapayapa at matibay. Maria, dito sa go-to shop, naghugas ka ng pinggan bawat madaling araw at niluto ko ang sabaw, ganoon ang ating buhay. Hindi pera ang mayroon tayo noon, dignidad ito. Ang hindi yumukod sa mga mapang-abuso, iyan ang ating sandata. Tiningnan ni Maria ang matigas at basag-basag na mga kamay ng ama. Para sa kanya, hindi kapanipaniwalang ang mga kamay na iyon na tila pinakuluan at bitak-bitak sa maraming taon ng sabaw ay ang parehong mga kamay na nagpapatakbo ng 7 malalaking komersyal na gusali sa Makati. Ngunit totoo ang sinabi ng ama. Ang mga oras na ibinuhos sa pagtitiyak at paghihintay sa go-to shop, iyon ang ugat ng lakas ngayon. Sa kinabukasan, lumitaw si Rosario sa lugar ng forced execution. Nang makita niyang nilalabas ang mga gamit ng kanyang kumpanya sa daan, napamuhi ang kanyang mukha. Nang makita niya si Manuel sa gitna ng mga manonood, nagsigasig siyang lumukso. 2 tauhan ang pumigil sa kamay ni Rosario bago niya maabot si Manuel. Inalis ni Rosario ang mga kamay mula sa kanyang mga braso at sumigaw ng halos hiyaw. Walang galaw si Manuel sa kaguluhan. Tahimik na kinuha niya mula sa bulsa ang isang barya. Isang 5 piso. Ibinaba niya ito sa harap ng mga paa ni Rosario. Direkta niyang tiningnan si Rosario at sa mababa ngunit malamig na boses ay nagsalita ng isang pangungusap. Bayad pinsala para sa pisngi ng anak ko. Nabuka ang bibig ni Rosario at bumulaga. Sa paligid, nagsimulang mag-usap-usap ang mga manonood. Ang mukha ni Rosario ay pula sa hiya at galit. Pagkatapos ay namutla. Sa ilalim ng kanyang paa, ang 5 piso
ay kumislap sa araw sa aspalto at ang liwanag na iyon ay tiyak na nadama ni Rosario na parang kutsilyo. Ilang araw pagkatapos, nagtipon ang mga kamag-anak ng pamilya Cruz. Binuksan ni Maria ang isang malaking screen. Sa display, lumitaw ang mga recording at video ng lahat ng karahasan, pang-aabuso, pagkukulong at pagbabanta ni Rosario. Ang boses ni Rosario ay malinaw na narinig sa mga speaker. Ang sinabi niya na ang mga hindi nakapagtapos ng kolehiyo ay hindi tao, na ang mga amoy palengke ay mas mababa pa sa hayop, nagagamitin siya at itatatapon tulad ng alipin. Sa bawat pangungusap na napakinggan, nagbato ang mukha ng mga kamag-anak. Ang mga taong una ay umiwas sa tingin ay isa-isang lumayo kay Rosario. Ang reputasyon ni Rosario na itinayo sa loob ng maraming dekada ay bumagsak sa iisang sandali. Nang mabunyag ang pagkabangkarote ng kumpanya, sinisintuhin ng ama at anak si Daniel. Bumubulong si Daniel na nakatakip ang mukha ng dalawang kamay. Ginawa ko lang ang sinabi ng nanay ko. Bakit ganito ang ginagawa ninyo sa akin? Nagipon ng lakas ang biyenan para kumayo ng kamao laban sa anak, ngunit dahan-dahang nag-relax ito at huminga ng malalim. Ang pagsisisi sa hindi pagpipigil sa asawa ay dumagsa na ngayon, ngunit lahat ay huli na. Malayo ang tinutulugang si Maria habang nanghihina ang mga ito. Para sa kanya, natutupad na ang kabayaran sa impyernong dinanas sa buong panahon ng kasal, ngunit walang kasiyahan sa kanyang mukha. Malamig na kapayapaan lamang ang nakaupo doon. Ganap at perpektong ibinunyag ni Manuel sa autoridad ng buwis ang malalaking evasion at hidden funds ng kumpanya ni Rosario. Ang ulat ni Manuel, dating mataas na opisyal ng BIR, ay tumpak at walang butas. Walang paraan para makatakas. Agad na nag-utos ang korte ng seizure ng lahat ng ari-arian ni Rosario. Isa-isa, may sellotape ang mga mamahaling bag, alahas at sasakyan na inilabas mula sa mansyon niya. Nang makita ni Rosario ang kanyang mga bag na inilalagay sa truck, nagluhod ang kanyang mga tuhod, nanginginig ang kanyang mga labi, puno ng pulang ugat ang kanyang mga mata. Tumakbo siya patungo sa truck at umiyak ng pilit sa paos na boses. Iyon ay 300,000 piso. Pakiusap, hindi iyon. Ngunit ang tagapagpatupad ay walang ekspresyon na nagtulak ng dokumento at sinabi lamang na ito ay ibibayad para sa utang. Ang sigaw ni Rosario ay tumalbog sa mga pader ng semento ng parking lot at naglaho sa hangin. Sa huli, sinubukan ni Rosario na kumalat ng tsismis na si Manuel ay gumamit ng maruming pera para bilhin ang mga gusali. Ngunit maaga nang kumilos si Manuel. Pinalabas niya mismo sa pamamagitan ng isang notaryo publiko, bago pa man ng media ang buong transparent na kasaysayan ng pagtitipid niya. Ang kita ng Goto Shop, ang legal na pamumuhunan sa real estate, ang kita ng tax consulting, lahat ay dokumentado. Kinumpirma ng mga kasosyo sa industriya at ng mga mangangalakal sa palengke ang tapat na paraan ng pagtitipid ni Manuel at tinawanan ang tsismis ni Rosario. Sa halip, ang bumalik ay pang-aaway, babaeng sumisira ng ibang pamilya at ngayon sira na ang sarili niyang pamilya. Sa labi ng gusali, huli silang nagkita ni Rosario at Maria. Muling inangat ni Rosario ang parehong kamay na humampas sa pisngi ni Maria sa bride's room sa araw ng kasal. Ngunit ngayon, iba na. Magaan na hinawakan ni Maria ang braso ni Rosario at bahagyang pinaliko ito. Ni isang hakbang ay hindi umurong. Direkta niyang tiningnan si Rosario at sa malamig ngunit malinaw na boses ay nagsalita. Ngayon na ang oras para malaman ng nanay kung sino talaga siya. Tila gumuho ang mga tuhod ni Rosario at yumukod ang kanyang ulo. Ang biyenang nagdeklara na alipin si Maria sa araw ng kasal numukod ngayon sa harap ng manugang sa labas ng gusali. Matapos noon, inangkin ni Manuel ang lahat ng ari-ariang pinagsisilbihan ng negosyo ng pamilya Cruz. Ngunit hindi siya nagtayo ng sariling gusali doon. Sa halip, ginawa niya itong lugar ng isang pampublikong pundasyon para sa mahihirap. Ang mga mapagmataas na inaasahang tirahan ng mga mayaman ay magiging binhi ng mabuting layunin dito, ang pangwakas na tuldik ng paghatol.
Ngunit hindi agad susuko si Rosario. Hindi ito ang uri ng taong bubuwal ng ganoon kadali. Nagpikot ang ahas ng mapanganib. Nang nakakulong na ang lahat ng pangarap niya, hindi alam ng isa mang tao na si Rosario ay matagal nang nagtago ng ilang lihim na account sa ilalim ng pangalan ng mga kaibigan napakalaking halaga. Pera na dahan-dahan niyang kinuha sa loob ng mga taon mula sa mga libro ng kumpanya sa labas ng lahat ng opisyal na record. Siya lamang ang nakakaalam. Kinuha niya ang perang ito at sa dilim, ngumiti ng mahalimuyak. Sa pagkakataong ito, hindi niya gagamitin ang kamao, gagamitin niya ang public opinion bilang isang sandata. Nag-hire siya ng profesional na disenyo ng dokumento para gumawa ng mapanlinlang na material, na si Maria ay nagpanggap ng kwalipikasyon sa pagtatrabaho at nag-seduce ng mga superior para sa social climbing. May mga synthetically manipulated na larawan pa, ang mukha ni Maria ay nalagay sa ganap na ibang lugar, kasama ang ibang tao, sa antas na halos hindi makikilala ng mga non-expert. Ipinahayag ni Rosario ang mga material na ito ng sabay-sabay sa malalaking online community at forums. Hindi lang iyon. 5-6 na bogus content creators na binayaran ni Rosario ay nag-livestream sa harap ng Goto Shop at ng gusali ni Manuel. Tinawag nila si Maria na gold digger na nagnanais sa pamilyang mayaman, isang mapanlinlang na taong nagsinungaling tungkol sa pinag-aralan. Sa tuwing lumiliko ang ilaw ng kamera sa salaming bintana ng Goto Shop, humihinto ang mga kamay ni Manuel sa paghaluin ang sabaw at ang puting usok sa palayok ay tila lalong nalulungkot. Kumalat ang manipuladong nilalaman tulad ng apoy. Lumabas sa trending search ng mga portal sites ang mapanuksong pamagat na ang tunay na mukha ng mapanlinlang na manugang, libu-libong negatibong komento ang pumatak para kay Maria at Manuel. Kahit sa pagitan ng mga mangangalakal sa palengke, nagsimula ang alingasngas. Kumukuha ng distansya ang mga dating naayon kay Manuel at nagsimulang kumawala ang reputasyon na itinayo niya sa buong buhay. Isang umaga, nang hawakan ni Manuel ang hawakan ng shutter ng Goto Shop, naramdaman niya ang malagkit na bagay sa dulo ng kanyang mga daliri. Pulang pintura. Sa buong shutter, mababasa, Ama Mandaraya, anak na mapanlinlang. Basang-basa pa ang pintura, dumudulas tulad ng ulan. Matagal na tinitigan ni Manuel ang mga titik na iyon. Nanginginig ang mga kamao, ngunit matibay ang kagat ng labi. Isa-isang tumitigil ang pagdating ng mga suki. Kahit sa tanghalian, walang tao sa Goto Shop. Nakita ni Maria ang pangalan ng ama at ang Goto Shop na nasalaulain dahil sa kanya at bumagsak siya sa matinding sakit. Sa 3:00 ng madaling araw, nag-iisa siyang nakaupo sa sahig ng kanyang silid, nakatingin sa dilim at naisip niya, ito ba ang kapalit ng paghihiganti na sinimulan ko? Nakita ni Rosario ang lahat ng ito at ngumiti ng tagumpay. Ngunit hindi pa doon tumigil si Rosario. Pinakalat niya ang mabababang tsismis tungkol sa namatay na ina ni Maria na umutang ang ina ng malaki at nagbenta ng sarili para bayaran ang mga utang. Para kay Maria, ang ina niya ay ang pinakamalalim na sugat. Ang ina na humawak sa kanyang kamay hanggang sa huling sandali sa ospital, bumubulong ng patawad na ang alaalang ito ay muling nadumihan sa ganitong paraan. Nang makita ni Maria ang tsismis sa screen, nawalan ng lakas ang katawan niya at bumagsak sa sahig. Kinagat niya ang labi nang hindi niya nararamdaman ang pagdurugo. Nagsimula ring matiyabas ang mga nangungupahan sa mga gusali ni Manuel. Ilang nag-aalala sa public opinion ay tumanggi na bayaran ang upa o nagprotesta na ayaw nilang manatili sa ilalim ng ganitong may-ari ng gusali. Nagsimula ng lumubha ang ekonomiyang pundasyon ni Manuel. Nagdagdag pa si Rosario ng isa pang galaw. Nahanap niya ang 3 tao na may matandang hinanakit laban kay Manuel, mga naging paksa ng tax audit ni Manuel noon. Binayaran niya sila para mag-file ng peking reklamo na sinasabing may kinalaman ang pagtitipon ni Manuel sa suhol at tax evasion. Isa-isa, nag-file ng reklamo ang mga ito. Naging respondent si Manuel at unti-unting napalulubog sa legal na putik. At dumating ang araw na iyon.
Habang naglalakad si Maria sa daan, biglang pinalibutan siya ng isang grupo ng mga galit na tao. May nagtapon ng itlog. Dumulos ang dilaw na likido sa balikat at buhok ni Maria. Sumigaw ang isang lalaki sa gitna ng grupo. May kamera nang nakasela ang boses. Nagsinungaling ka ba dahil hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo? Ikaw ba ang mandaraya ng pinag-aralan? Hindi nakasagot si Maria. Nanginginig ang kanyang mga labi. Nalabo ang kanyang paningin. Nagluya ang kanyang mga tuhod. At dahan-dahan siyang bumagsak sa aspalto. Kumikislap ang mga camera flash. Gumuluhit ang kanyang katawan. Gumunat ang mga basag na balat ng itlog sa kanyang mga paa. Ang eksaktong eksena na ito ay live na ipinapalabas sa buong bansa, pamamalit ang opinyon ng publiko. Tumakbo si Manuel. Kasuotan pa rin ang lumang jacket, humihingang mabilis, tinahak ang daan sa gitna ng grupo patungo sa anak. Itinayo niya si Maria gamit ang magkabilang braso at pinunas ng kamay niya ang itlog sa buhok ng anak. Pagkatapos, humarap sa kamera, hawak-hawak pa rin si Maria, namumula ang mga mata, direkta niyang tiningnan ang kamera at sumigaw ng nanginginig, ngunit matibay. Walang kasalanan ng anak ko, ngunit ang sigaw na iyon ay nalamon ng hiyawan ng grupo. Habang naglaho ang boses ni Manuel sa hangin, tahimik na umiiyak si Maria sa yakap ng ama. Amoy goto ang jacket ng ama. At ang amoy na iyon ang nagpapatibay ng huling natitirang lakas ni Maria. Hindi pinabayaan ni Rosario ang pagkakataon. Sa pamamagitan ng isang abogadong nabili niya, nagsumite si Rosario sa korte ng partial injunction application laban sa ilang bahagi ng gusali ni Manuel. Habang nakahiwalay sa lipunan si Maria, isa-isa niyang inaangkin ang naipulot na lupa. Tinalikuran na ng biyenan ang pagpigil sa asawa. Kumpleto na ang pangalawang pag-atake ni Rosario para tuluyang ilubog sina Manuel at Maria. Nang gabing iyon, umulan. Si Manuel ay nakatayo sa ilalim ng sawa ng goto shop na nakasarana, nakatingin sa buhos ng ulan. Si Maria ay nakapatong ang noo sa balikat ng ama, nag-iiyak. Dumulas ang pulang pintura ng mga titik sa shutter sa ulan, at sa paanan ng dalawa ay nagtipon ang pulang agos ng tubig. Itinaas ni Maria ang nabasang mukha at tinitigan ng ama. Ang boses ay pisikal na nagbasag. Ama, natalo na ba tayo? Hinagod ng ama ang buhok ni Maria at matagal na nanahimik. Ang ulan lamang ang pumalit sa katahimikan ng dalawa. Pagkatapos, dahan-dahan na nagbukas ang bibig ni Manuel. Hinawakan ng ama ang balikat ni Maria ng dalawang kamay at sa nabasang mukha ay mahinahon ngunit walang pagkakamali ang boses. Hindi natatalong ang katotohanan. Magtiwala ka sa ama. Tumagos ang mga salitang iyon sa ulan at pumunta sa tenga ni Maria. Tiningnan niya ang mata ng ama. Walang kabiguan, walang takot, ang espesyal na kumpiyansa na taglay lamang ng isang taong nagtiyaga sa tabi ng palayok ng goto sa buong buhay. Hindi pa alam ng sino man noon kung mananalo ang katarungan, kung maaaring talunin ng katotohanan ang kasinungalingan. Nang gabing iyon, bumalik si Maria mula sa ulan at pagbukas ng pinto ay agad na bumagsak. Ang stress na naipon sa ilang araw at ang lamig ng ulan ay sabay na humampas sa kanya. Kinarga ni Manuel ang nawalang malay na anak at tumakbo sa emergency room ng madaling araw. Sa ikatlong araw pagkatapos mabuwal si Maria, naghihintay pa rin ang mga reporter sa pasilyo ng ospital. Ngunit sa loob ng silid, nakaupo si Manuel sa tabi ng higaan ng anak at inihahanda niya ang ibang digmaan. Sa lumang cellphone ni Manuel, maraming tawag na natanggap sa nakalipas na 4 na araw. Sa dulo ng mga tawag na iyon, unti-unting kumukumpleto ang isang malaking kontra-atake. Dali-daling tinipon ni Manuel ang isang dating miyembro ng Cybercrime Investigation Team at isang digital forensics expert. Iisa lamang ang kanilang gawain. Sa loob ng 73 oras, ganap na makuha ang pinagmulan ng perang ginamit ni Rosario para gumawa ng fake news at mag-hire ng hate trolls kasama ang lahat ng financial transaction records. Sinundan ng forensics expert ang account kung saan nagpadala ng pera si Rosario sa mga content creators at tulad ng isang sinulid na pinulot, natuklasan ang mga lihim na account
sa ilalim ng pangalan ng mga kaibigan ni Rosario. Habang pinupunas ni Manuel ang pawis sa noo ng anak sa ospital gamit ang panyo, tahimik na nagsalita siya. Hinawakan niya ang kamay ng anak at sa namumulang mga mata ay matibay na sinabi, "Hindi nalulubog ang katotohanan. Magtiwala ka sa Ama." Mahigpit na hinawakan ni Maria ang kamay ng ama. 3 araw na ang lumipas mula nang bumagsak siya sa aspalto. Nananatili pa sa balat niya ang malamig at malagkit na pakiramdam ng itlog. Ngunit mainit ang kamay ng ama, at ang init na iyon ay dahan-dahang muling nagtitindig ng mga pader ng kanyang nasira na puso. Pagkalabas ng ospital, personal na pumunta si Manuel sa dating guro ni Maria sa high school. Sa isang lumang kondo sa Quezon City, 3 palapag, ang retiredong guro ay napaluha nang makita si Manuel. Nang maipaliwanag ni Manuel ang sitwasyon, walang pag-aalangan na umupo ang guro sa harap ng kamera. Nagsalita ang guro nang nanginginig ang boses, may luha sa likod ng salamin. Nang matanggap ni Maria ang acceptance letter ng UP, tumawag siya sa akin na umiiyak. Sinabi niya na isasarado niya ang pangarap para sa pamilya. Hindi siya naging ganito dahil mahina siya. Ginawa niya ito dahil mahal niya ang pamilya niya. Sa loob ng video, dumulas ang luha ng guro sa pisngi niya. Yumukod si Manuel, matibay na nakayapos ang kamao niya. Nang gabing pinunit ni Maria ang acceptance letter niya, nag-iisa sa likod ng go-to shop si Manuel at napaluha ng walang tunog. Ang pagkakasala ng isang amang hindi nakasama sa pangarap ng anak ay nanatili sa kanyang dibdib sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, oras na para gawin itong sandata. Bumangon si Maria mula sa higaan ng angkla sa suporta ng ama, kahit nanginginig pa ang mga binti, nagniningning na ang tingin. Nagsadya siyang mag-host ng malaking press conference at nag-imbita ng mahigit 100 mamamahayag sa malaking auditorium ng isang conference center sa Pasay. Determinasyon niya, hindi aatras, direktang haharapin. Puno ang press conference room ng mga flash ng kamera at kagalawan. Nang umakyat si Maria sa podium, huminto ang kaguluhan. Malalim na huminga si Maria at turo ang malaking screen sa tabi. Ang unang pinaandar ay ang mga confession video ng mga content creators na binayaran ni Rosario. Sa screen, yumukod ang isa at nagsalita, "Tumatanggap ako ng 300,000 piso mula kay Rosario Cruz para mag-broadcast ng mga kasinungalingan." Nagkagulo ang press room. Sabay-sabay na gumalaw ang mga panulat ng mga reporter. Tunog ng camera shutter na parang buhos ng ulan. Pagkatapos, sa screen, lumitaw ang mga orihinal na threatening texts na ipinadala ni Rosario mismo kay Maria. "Kung magsasalita ka, hindi na magtatayo ang negosyo ng ama mo sa palengke." Ang marahas na mensahe ay lumabas sa screen sa malalaking titik at sa tabi nito ay nakadisplay ang bank transaction records ni Rosario sa Troll Army. Ang kabuuang halaga ay umaabot sa ilang daang libo. Sabay na lumalabas ang mga buntong hininga at sigaw ng pagkagulat sa mga reporter. Kinuha ni Maria ang mikropono ng nanginginig na kamay. Para bang sasabog ang puso niya, ngunit ang sinabi ng ama sa ospital ay umikot sa isipan niya. Hindi nalulubog ang katotohanan. Direkta sa kamera, nagsalita si Maria. Una ay nanginginig, pagkatapos ay dahan-dahang tumibay. "Ako ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Ngunit hindi ito dahil wala akong kakayahan, ito ay isang pagpili para mabuhay ang pamilya ko." Pagkatapos ng mga salitang iyon, pinaandar ang video testimonya ng guro. Puno ng conference room ang nanginginig na boses ng guro, at habang naririnig ang kwento ng pagpipigil ni Maria ng acceptance letter mula sa UP para sa pamilya, may ilang reporter na nagpawi ng luha. At nang iyon, biglang bumukas ang pinto sa likod ng conference room. Si Rosario, magulo ang buhok, namumula ang mga mata, habang tumatakbo patungo sa podium. Bumuga ng mabilis na paghinga si Rosario, namumula ang mga mata, sumigaw patungo sa mga kamera. Lahat iyon ay kasinungalingan. Peking bansa iyan. Ngunit bago pa maabot ni Rosario ang podium, gumalaw na ang mga pulis na naghihintay sa magkabilang panig ng conference room. Nahuli ang magkabilang braso ni Rosario. Nilagyan siya ng posas.
mga paratang, pagpapakalat ng maling impormasyon, libelo, cyber libel by instigation. Sabay-sabay na lumingon ang mga kamera na nagbo-broadcast ng live sa buong bansa patungo kay Rosario. Sa gitna ng mga flash ng ilaw, namutla ang mukha ni Rosario. Hindi pa alam ni Rosario noon ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng mas malalim na pagbagsak. Pagkaalis ni Rosario, sunod-sunod na lumabas ang mga pahayag. Ang 3 peking complainant na ginamit ni Rosario sa harap ng mga financial records at recordings na hawak ng panig ni Manuel ay sumuko. Inamin pa nila na si Rosario ang nagbigay sa kanila ng pera para mag-file ng maling reklamo. Lalong lumabas ang mas maraming krimen ni Rosario at lalo siyang nalubog sa putik. Hindi rin mabuti ang katapusan ni Daniel. Nang maging imposible na ang sitwasyon, tumawag siya kay Maria at nagbanta na kung hindi niya ibabigay ang kabayaran, mapapahamak siya. Ang buong tawag ay na-record. Si Daniel ay kinasuhan ng extortion at attempted fraud. Ang huling ari-arian niya ay inalis. Kasabay ng ina, nahulog siya sa pagkasira. Nang mabunyag sa buong bansa na ang hindi natapos ng kolehiyo ni Maria ay naging isang mapagmahal na pagpipili para mawala ang sulat ng pasok sa UP para sa pamilya, nag-reverse ang public opinion ng biglaan. Ang mga taong nagtapon ng itlog kay Maria noong ilang araw pa ay nagsimulang tawagin siyang tunay na anak na mahilig sa pamilya ng panahon nating ito, at ang nagbuhos na galit ay nakatuon kay Rosario at sa pamilyang Cruz. Matapos makita ni Manuel ang lahat ng legal na proseso, ang mga kamag-anak ni Manuel ay nagtipon at nag-imbita ng mga mangangalakal sa palengke. May nagdala ng basahan. May nagdala ng paint remover. Sa bawat letra ng pulang pintura sa shutter na nabura, yumukod ang mga mangangalakal kay Manuel. Mga salitang patawad at hindi namin nakita ang tunay ay nagsagsagpalong isinagawa, at sa malinis na shutter, isang bagong streamer ang ikinabit ng isang hindi kilala, umaanglaw sa hangin. Ipinagmamalaki naming si Manong Manuel Santos ng aming palengke. Palabas na si Maria mula sa conference room nang pumasok sa parking lot sa likod ng gusali kung saan naghihintay si Manuel. Nakatayo si Manuel, nakalagay ang 2 kamay sa bulsa ng lumang jacket. Nang makita ng anak ang ama, hindi na napigilang tumakbo si Maria. Ibinaon ang mukha sa dibdib ng ama. Nag-uumagang araw pa ang luha ni Maria, ngunit may halong ngiti ang boses nang bumubulong siya. Nanalo tayo, ama. Dahan-dahang hinagod ni Manuel ang likod ng anak. Walang sinabi, ngunit mula sa mata ni Manuel, isang luha ang dumulas at nahulog sa buhok ng anak niya, at ang araw sa hapon ay matagal na naglatag ng mahaba-habang anino ng 2 sa parking lot. Nang isentensyahan si Rosario ng 3 taon, nakatayo si Maria sa unang hanay ng audience area nang walang nakitang kedap. Mga paratang ng pagpapakalat ng maling impormasyon, libelo, tax evasion at embezzlement, lahat ay napatunayan na may kasalanan. Bago pa man matapos ang pagbabasa ng sentensya ng hukom, biglang tumayo si Rosario mula sa defendant's seat at hinawakan ang barandilya ng 2 kamay. Puti tulad ng papel ang mukha niya. Namumula ang ugat sa leeg niya. Sa paos na boses, sumigaw si Rosario. Mali po ito. Wala akong nagawang kasalanan. Nang humawak ang 2 court officer sa kanyang braso at hinila siya, nawalan ng lakas ang mga tuhod niya at gumuho sa upuan. Naalingaw-ngaw ang sigaw ni Rosario sa koridor ng korte, ngunit walang pagbabago sa ekspresyon ni Maria. Isang beses noong ipinahampas sa kanya ang kamao, ngayon ay nakatali sa posas ang kamao na iyon, nanginginig. Sa dibdib ni Maria, walang kasiyahan o paghabag. Ang isang walang laman na kapayapaan lamang ang dumating. Pagkatapos mawala ang lahat ng nakadurog sa kanya, ay tahimik na kumakalat. Nang hapon din, dumating ang sentensya para kay Daniel. 1.5 taong pagkakakulong para sa extortion at attempted fraud. Yumukod si Daniel at bumubulong. Ginawa ko lang ang sinabi ng nanay ko. Direkta siyang tiningnan ng hukom sa likod ng salamin at mabigat na nagsalita. Ang akusado ay isang may sapat na gulang na tao. Hindi maaaring gamitin ang utos ng iba bilang katuwiran para sa krimen.
Lalong lumukot ang mga balikat ni Daniel. Ang anak na lalaki na lumabas sa korte na nakasuot ng damit ng detention center ay ganap na ibang tao kaysa sa mapagmataas na lalaking ikakasal namin noon. Ilang linggo pagkatapos, opisyal na naipahayag ng korte ang pagkabangkarote ng cruise trading. Ang kumpanyang itinayo ng biyenan sa buong buhay niya ay nanaw sa isang papel na dokumento. Nakatayo si Maria sa bintana ng koridor ng korte, tumingin sa sikat ng araw at nag-isip, nanalo ako, ngunit bakit hindi ako masaya? Ang panahong nawala sa ilalim ng kasal, hindi ito maibabalik ng anumang hatol. 2 linggo pagkatapos, sa tulong ng kanyang legal na kinatawan, natapos ni Maria ang divorce case. Ang condominium unit sa Makati na ibinigay ng biyenan kay Daniel noong kasal ay napunta kay Maria bilang alimony. Sa sandaling tinatak niya ang huling dokumento, bahagyang nanginig ang dulo ng kanyang mga daliri, ngunit hindi nagalaw ang kanyang tingin. Paglabas ng law firm, malalim siyang huminga ng sariwang hangin. Ito ang pangwakas na tuldik ng lahat ng legal na ugnayan sa pamilya Cruz. Isang umuulan na hapon, lumitaw ang biyenan sa harap ng Goto Shop, walang payong, nakatayo sa ulan. Sa isang buwang lumipas, huminto ng mahigit 10 kilo ang katawan niya at ang terno ay tila nakabitin na lang sa bangka. Nang buksan ni Manuel ang pintuan ng tindahan, lumuhod ang biyenan sa basang sahig. Manong Manuel, lahat ng nangyari ay dahil sa kasakiman ng asawa ko. Pakiusap naman, bigyan mo ako ng pagkakataon na humingi ng kapatawaran kay Maria. Nakasandal si Manuel sa pintuan at matagal na tumingin pababa. Naalala niya ang lalaking ito na tumingala sa labas ng bintana nang nanginginig si Maria na natatakot sa sala. Sa mababa ngunit matibay na boses, sumagot si Manuel, "Alam mo rin ang nangyayari. Noong nanginginig ang anak ko, nakatingin ka sa labas ng bintana, paano mo tatawaging iyon?" Lalong yumukod ang ulo ng biyenan. Kung ulan o luha ang dumulas mula sa dulo ng baba niya, hindi malaman. Ilang araw pagkatapos, nang marinig ito ni Maria, tumingin siya sa usok ng Goto bowl at matagal na nanahimik. Tahimik na ibinaba ang kutsara at malinaw na nagsalita, "Ama, ang pagpapatawad sarili ko ang magdedesisyon ng iyon, at ngayon, hindi pa." Walang sinabi si Manuel. Yumukod na lang siya at nagdagdag ng karne sa bowl ng anak. Sa parehong panahon, ang network ng buwis ni Manuel ay humahanap pa rin sa huling buntot ng ari-arian ni Rosario. Sa mga record ng Provincial Registry, natuklasan ang 2 condominium units na nakatala sa pangalan ng mga kaibigan ni Rosario. Nang subaybayan ang pinagmulan ng pondo, malinaw na nakita na mula sa mga lihim na account ni Rosario ang pera. Agad na nagsumite si Attorney Bernardo ng additional seizure application. Sa loob ng 1 linggo, nalagyan ng sellotape ang parehong unit. Dahan-dahan ding inihain ni Maria ang civil case para sa domestic violence at financial exploitation na naranasan niya sa buong kasal. Sa paghahanda ng mga dokumento, kailangan niyang isa-isang alalahanin ang nakaraan, ang pagkuha ng basahan na itinapon ni Rosario ng 4:00 ng madaling araw. Ang mga araw na kahit may paltos sa mga kamay ay hindi nakakuha ng gamot. Ang mga gabing nginuya ang labi habang nilalait ang namatay na ina niya. Ang case na ito ay hindi para sa pera, para ipakita sa mga taong pinilit na manahimik na may boses din sila. Sa parehong panahon, tinatapos ni Manuel ang pagkuha ng mga ari-arian ng negosyo ng pamilya Cruz. Nagtanong si Attorney Bernardo, "Manong Manuel, kung gagawin itong komersyal, makakaahon ng ilang daang milyong piso. Okay lang sa inyo iyon?" Tahimik na sumagot si Manuel mula sa counter ng Goto Shop, "Sapat na ang pera ko. Ang itinayo ng masamang tao, mas magandang itayo doon ng mabuting bagay. Iyon ang tunay na paghihiganti." Opisyal na nagdesisyon si Manuel na gawing pundasyon ng isang public interest organization ang lugar sa exclusive alumni gathering ng mga kaklase ni Daniel sa kanyang prestihiyosong universidad. Isang emergency meeting ang ginanap nang marinig ang balita ng pagkabilanggo. Sa unanimous na boto, inalis ang pangalan ni Daniel mula sa alumni directory. Ang diploma ay hindi naggigiit ng karakter,
hindi kailanman naging mas malinaw iyon kaysa ngayon. Isang gabi matapos maayos ang lahat ng legal na proseso, nakaupo sina Maria at Manuel sa loob ng goto shop. Dalawang mainit na bowl ng goto umuusok. Lumutang ang tadyang na hiniwa ni Manuel sa sabaw. Sa unang kutsarang inagak, namantika ang dulo ng ilong ni Maria at dumulas ang luha. Sa mesa ng pamilya Cruz, laging may takot sa tingin ng biyenan na natili ang pagkain sa lalamunan at ang pagkain kinain ng nag-iisa ay amoy luha lamang. Pinunas ni Maria ang luha at ngumiti. Ama, ngayon na siguro tayo nakakakain? Hinagod ni Manuel ang ulo ng anak gamit ang matigas na palad at mahinahon na sumagot. Laging masarap ang ating pagkain. Nang gabing iyon, dumating ang mga mangangalakal na may dalang prutas at kakanin. Sumigaw ang isa ng malakas. Manong Manuel, anong mahalaga kung hindi nakapagtapos ng kolehiyo ang anak niya? Mas magaling pa iyang anak kaysa anumang may diploma. Puna ng tawanan ng goto shop nang higit pa sa anumang oras. Sa parehong oras, sa kulungan, walang pumunta. Nakaupo si Rosario sa harap ng walang taong plastic chair. Malamig na tumanglaw ang fluorescent na ilaw sa walang lamang sahig. Mahaba lang ang anino ni Rosario sa loob. Ang kaibahan ng kasalukuyan, sa kasalukuyan ng kanyang rurok, daan-daan ang nagpipila para makita siya ay humigpit sa kanyang dibdib. Ang ugnayan at pagmamahal ng mga mangangalakal na kinutya niya sa palengke ang halaga ng mga ito ay naalaman na niya, ngunit sa harap niya, nakatayo na ang hindi na mapuputol na pader ng panahon. Isang maliwanag na umaga, pagkatapos maayos ang lahat, maingat na nagtanong si Maria sa ama mula sa counter ng goto shop. Ama, maari ko na bang sundan ang sarili kong pangarap? Nakita ni Manuel sa mata ng anak ang liwanag ng acceptance letter na pinunit noong siya ay 19. Isang beses na nag-agos sa ilong at sa magaspang na boses ay sumagot siya. Dapat ay una pang pangarap ko iyon. Ako ang babayad ng lahat. Dumulas ang luha mula sa mga mata ni Maria, ngunit kumalat ang ngiti sa kanyang labi. Sa harap ng departure gate ng airport, nakasupot ng lumang jacket, si Manuel. Hawak ni Maria ang pasaporte at mahigpit na niyakap ang ama. Amoy bone broth ang jacket at ang amoy na iyon ay ang pinakamakapagpapaligtas na pabango sa mundo. Nang mawala na si Maria sa kabilang dako ng gate, nanatili pa rin si Manuel na nakatayo ng matagal bago dahan-dahang lumakad pabalik. Sa daan patungo sa palengke, kumukulo na ng muli ang bone broth sa kaldero ng goto shop. Ang araw ni Manuel ay laging nagsisimula sa kaparehong amoy na pamilyar. 3 taon ang lumipas. Nabuksan ang rehas na pinto ng kulungan, ngunit walang naghihintay sa labas. 1 oras, naka-golden jacket na may diamanting brooch, nakatayo sa harap ng daan-daang bisita ng dating pagmamahal ni Rosario. Ngayon, nakasuot ng kupas na gray na sweatsuit, isang plastic bag na hawak, lumakad si Rosario palabas ng mundo. Walang sasakyan na naghihintay, walang tao. Matagal na nakatayo si Rosario sa harap ng pinto ng kulungan, tumingin sa paligid at ang bumabalik ay ang malamig na hangin ng tagsibol lamang. Una, pinuntahan ni Rosario ang dating mansyon sa Makati, ngunit may kakaibang pangalan sa mailbox ng gate. At sa hardin, may bisikleta ng ibang mga bata. Matagal na nakatayo si Rosario sa harap ng mailbox, pagkatapos ay hinila ang nanginginig na mga binti pabalik. Ang daan-daang koneksyon sa loob ng maraming dekada lahat ay itinayo sa ibabaw ng pera, kinumpirma ni Rosario sa isang tawag. Sa daan-daang nakatago sa contacts niya, walang ni isa mang sumasagot. Sa huli, ang babaeng napakalupit na lumait sa palengke ay napilitang manirahan sa isang maliit na rented room sa sulok ng parehong palengke. Walang deposit, halos imposible ang pagpasok, amoy amag ang dingding, at sa sulok ng kisame, tumutulo ang ulan sa isang aluminum na palanggana. Bawat madaling araw, lumabas si Rosario 5:00 para mangolekta ng mga karton. Ang kamay na dating may hawak ng Hermes bag ay napistuhan ng matutulis na sulok ng kartong nagdudugo. Ngunit sa harap ng gutom, walang silbi ang hiya. Isang umuulan na gabi. Habang hinahila ni Rosario ang mabigat na kariton ng mga karton sa kanto ng palengke,
humangos sa ilong niya ang maasim na samyo ng sabaw at pinagtibay ng bone broth mula sa goto shop ni Manuel. Narinig ng gutom na tiyan ang alingas-ngas. Kusang huminto ang mga paa sa harap ng goto shop. Sa kabilang dako ng salaming pinto, maliwanag na ilaw at ingay ng mga tawanan. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw sa kanya ang mga sinabi niya noon. Amoy palengke, amoy goto shop, mga taong hindi karapat-dapat, hindi nagawa ni Rosario na buksan ang pinto. Lumakad siya pabalik sa dilim na may isang piraso ng tinapay mula sa convenience store at sa likuran niya, ang mainit na usok ng goto shop ay pumaimbulog sa hangin. Si Daniel naman, labas na sa kulungan ng 1 taon at kalahati na ang lumipas. Lumabas siya nang matapos ang sentensya, ngunit walang naghihintay sa kanya. Ang lahat ng aplikasyon sa trabaho na may kasaysayan ng kriminal ay ibinabalik na walang sagot at ang diploma sa prestihiyosang universidad ay hindi na nagsisilbing kalasag. Nagsimula si Daniel na mag-angkat ng semento sa construction site. Isang tanghalian, ang katrabaho niya sa site ay nagtulak ng cellphone screen sa kanya. Oy, ang babaeng iyan sa screen dating asawa mo ba iyon? Sa screen, isang babaeng nagtatanghal sa harap ng klase sa isang dayuhang universidad si Maria Santos. Natuyo ang labi ni Daniel. Sa halip na sumagot, lumingon siya at kinuha muli ang pala. Ang babae na tahimik niyang iniwanan ang Duarteng inabandona niya ay nakatayo na ngayon sa lugar na hindi niya maabot kailanman. Mas mabigat kaysa alikabok ng semento ang pumigil sa dibdib niya, ngunit huli na ang lahat. Sa parehong oras, si Maria ay nakaupo sa isang lecture hall ng isang kilalang business school sa ibang bansa. Sa simula, parang pader ang mga klase na isinasagawa sa Ingles. Ang karamihan sa mga kaklase niya ay nagmula sa mga kilalang universidad at may karanasan sa malalaking kumpanya. Ngunit mayroon si Maria na wala sa isa man sa kanila. Ang tiyaga na natutuhan sa pag-aapoy ng kaldero ng goto ng 4:00 ng madaling araw. Ang katatagan na hindi lumuhod kahit sa harap ng karahasan ng biyenan at ang lakas na binuksan ng pagmamahal ng ama. Sa oras ng case presentation, inilabas ni Maria ang sarili niyang kwento, ang araw na pinunit ang acceptance letter dahil sa pamilya. Ang panahon na kinikita ang pambayad ng pag-aaral ng mga kapatid habang nagtatrabaho sa goto shop. Nang matapos ang presentasyon, sandali itong naging tahimik sa klase at pagkatapos, isa-isa ang mga kaklase na tumayo at nagpalakpak. Sa kabilang dako, sa palengke ng Maynila, tahimik ngunit malaking pagbabago ang ginagawa ni Manuel. Ang bakanteng gusali sa tabi ng goto shop ay ginawa niyang opisina ng isang scholarship foundation. Ang pangalan nito, Manuel Santos Foundation. Ang layunin, tulungan ang mga anak ng mga mangangalakal sa palengke at ng mga kabataang marginalized na may stipend sa pag-aaral at pamumuhay. Sa araw ng pagbubukas, mahigit 200 mangangalakal ang nagtipon at puno ng init ang makipot na kalsada. Nang umakyat si Manuel sa podium na nakasuot ng lumang dilantal, bumugso ng palakpakan. Nanginginig ang boses ni Manuel habang nagsasalita. Wala akong ibang alam kundi magluto ng goto. Ngunit kung ang pinagod at pinagpawisang pera rito sa palengking ito ay magiging binhi ng mga pangarap ng mga bata, napakasaya iyon para sa akin. Namumula ang mga mata ng mga mangangalakal. Nahiya si Manuel at kumamot ng batok habang bumababa sa podium. Kahit nang maayos na ang pundasyon, nakasuot pa rin ng lumang dilantal si Manuel sa goto shop, nagserserve ng pagkain sa mga tao. Si Maria naman, mula sa ibayong dagat, sabay-sabay na natututo ng pamamahala ng real estate assets ng ama sa pamamagitan ng online at nagtatayo ng praktikong kakayahan sa negosyo sa bawat video call kay Attorney Bernardo. Sa palengke, ang unang scholar ng Manuel Santos Foundation, isang batang lalaki na hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa kahirapan ay matagumpay na nagbukas ng maliit na kainan. Ito ang unang binhi ng mabuting pagbabago na itinanim ni Manuel. Sa kaarawan ng pumanaw na ina ni Maria, pansamantalang umuwi si Maria. Sa airport,
Nakita niya si Manuel na nakasuot pa rin ng lumang jacket. Nang makita ng anak ang ama, agad na umiyak ngunit ngumiti pa rin at mahigpit na niyakap ang ama. Magkasama nilang pinuntahan ang libingan ng ina sa bundok. Hangin sa itaas, umuusog ang mga bulaklak. Lumuhod si Maria at idinantay ang kamay sa bato ng libing. Nakani. Nanginginig ang boses, ngunit malinaw. Nanay, handa na akong tumayo ng may dignidad. Inalagaan ako ng tatay. Nandito na ako. Nakatayo si Manuel sa tabi ng anak at mahinahon na bumulong sa libing ng asawa. Ang anak natin ay hindi na maaaring mapahiya ng sinuman. Tumupad na ang pangako ko. Ang bigat na matagal niyang pinasan nang nag-iisa, bahagyang gumaan sa sandaling iyon. Bahagyang nanginig ang mga balikat ni Manuel. At ang amoy ng damuhan na dala ng hangin ay nagpatuyo ng kanilang mga luha. Sa panahon ng homecoming, habang naglalakad si Maria sa kalsada ng palengke, nagtatagpo ang kanyang landas sa isang babaeng may hinahimlang kariton ng mga karton. Si Rosario, lumang damit, basag-basag na mga kamay, yumuyukod na katawan, halos hindi maniwala na siya ang babaeng iyon sa gintong jacket noon. Nakilala rin ni Rosario si Maria. Natigas ang kamay sa hawak ng kariton. Nanginginig ang labi, ngunit hindi huminto si Maria. Walang galit, walang habag, walang ekspresyon ang mukha habang lumilipas siya sa tabi ni Rosario. Tiningnan ni Rosario ang walang pakialam na likuran ni Maria. Higit pa sa paghihiganti ang walang pagpapahalaga. Iyon ang naramdaman ni Rosario ng buong katawan sa sandaling iyon. Siya ang naging taong ganap na nakalimutan ng mundo. Bumalik si Manuel sa palengke at iniabot ng kanyang kababata na si Attorney Bernardo ang isang basong serbesa at nagsabi, "Manong Manuel, makapagpahinga na kayo ngayon. Tumanda na ang inyong anak." Nakatayo si Manuel sa harap ng kaldero ng goto at humalo gamit ang sandok. Kumukulo pa ang goto. "Saan pa ako pupunta?" Napailing si Attorney Bernardo habang ngumingiti at umiling. Si Manuel palaging nandoon sa lugar na iyon. 1 taon pagkatapos, matagumpay na natapos ni Maria ang Masters in Business Administration. Sa loob ng eroplano pauwi, tumingin siya sa mga ulap sa labas ng bintana at tahimik na nangako. Ito pa lang ang simula. Pagbukas ng pintuan ng arrival gate, nakita niya agad ang pamilyar na lumang jacket. Nakatayo si Manuel. Sa isang kamay, may dalang packed na almusal na sinangkot siya mula sa goto shop at sa mukha na puno ng kulubot. Isang ngiting umaalala ng lahat. Iniwan ni Maria ang maleta at tumakbo para yakapin ang ama. Amoy bone broth ang jacket. At ang amoy na iyon ay mas matibay pa kaysa anumang mamahaling pabango sa mundo. Sa isang press conference na napalibutan ng daan-daang camera flash, mahigit 100 reporter ang nakaupo sa malaking auditorium. Nakatayo si Maria Santos sa podium, eleganteng berdeng suit, maayos na buhok at tingin na walang anino ng pagdududa. Opisyal na ipinahayag niya ang kanyang pagkuha ng posisyon bilang CEO ng management company ng mga real estate assets ng ama. Hawak ang mikropono, malinaw na nagsalita si Maria. "Ako ay lumabas sa lipunan bilang isang hindi nakapagtapos ng kolehiyo at nagtrabaho sa isang goto shop sa palengke. Ngunit ang karanasang iyon ang nagdala sa akin sa posisyong ito." Sandali na tahimik ang buong auditorium. Huminto ang mga panulat ng mga reporter. Tumigil ang mga camera shutter sa sandali. Ang nagsimulang pumapalakpak ay ang isang tao sa pinakahulyang hanay. 1, 2. Isa-isa tayong tumayo hanggang sa napuno ng nagbubunsod na palakpak ang buong auditorium. Bahagyang yumukod si Maria mula sa podium. Naginit ang mga mata, ngunit ngumiti. Alam niya na ang palakpak na ito ay hindi lamang para sa kanya, para rin sa amang nagpanatili ng kaldero ng goto ng mainit bawat madaling araw upang maprotektahan ang pangarap ng anak. Ang unang opisyal na aksyon ni Maria bilang CEO ay hindi isang malaking seremonya. Ito ay isang handaan sa goto shop ng ama para sa 100 matatandang mahihirap pag-abot ng goto mula sa sariling kamay ng ama. Nakasuot ng lumang delantal si Manuel at personal na pumapalain ng goto gamit ang sandok. Sa bawat bowl na inilalagay sa harap ng bawat matanda,
lalong lumiwanag ang mukha ni Manuel nang higit pa sa anumang titulong tagapamahala ng pundasyon. Nagsalita si Manuel habang humahalo. Ang isang mangkok ng pagkain ay nagbibigay buhay sa tao. Habang tinitingnan ng mga matanda ang goto, lumitaw sa isipan ni Manuel ang dating sinabi ni Rosario. Amoy palengke, amoy goto. Bumubulong si Manuel sa sarili habang humahalo ng sandok. Ito ang pinakamagandang amoy. Sa likuran, tinitingnan ito ni Maria at tahimik na hinahaplos ang hukot na likuran ng ama, luha at ngiti sabay. Pagkatapos ng handaan, dumating sina Attorney Bernardo at ang bangkero habang inuumit ng serbesa. Ngumiti si Attorney Bernardo at nagsabi, Manong Manuel, pwede na kayong mag-retire. Tumanda na ang inyong anak. Nag-umbok ang baso ni Manuel at tumingin sa palayok ng goto. Magluluto pa rin ako ng goto hanggang sa araw na mamatay ako. Umiling ang bangkero habang ngumingiti. Bumulala si Attorney Bernardo nang talagang ganoon kayo, Manong Manuel, at binangga ang baso niya doon ni Manuel. Si Manuel ay patuloy na tatayo sa harap ng menu board na nakagoto 150 hindi bilang tagapamahala ng pundasyon, ngunit bilang tagapaghanda ng pagkain para sa mga tao. Sa simpleng imahe na iyon, naglalaman ang tunay na kayamanan ng isang taong walang makakatalab. Mula ng araw na iyon, isa-isang ekstra ang idinagdag sa buhay ni Maria. Kahit gaano siya kaabala, bago umuwi tuwing gabi, palagi siyang dumadaan sa goto shop ng ama. Tuwing gabi, magkatabing nakaupo ang ama at anak, uminumin ng mainit na goto, ibinabahagi ang bawat detalye ng araw. Tumatango si Manuel habang nakikinig sa kwento ng anak. Tuwing malamig na ang pagkain mo, kumain na, ay sinasagot ni Maria. Nang malamig na rin ang sayo, Ama, kasabay ang tawanan. Hindi marami ang palipas-palipas sa kanilang pag-uusap, ngunit sa pagitan ng umusok na goto, ang pinakamatibay na ugnayan sa mundo ay nakaupo ng tahimik. Isang gabi, nagsara ang goto shop at magkasabay na naglakad sina Manuel at Maria sa kalsada ng palengke. Kulay lila ang paglubog ng araw sa bubong ng palengke at mahaba ang mga anino ng dalawa sa sahig ng kalsada. Isa-isang nagsasara ang mga mangangalakal ng kanilang tindahan. Manong Manuel, hanggang bukas. At sumisagot si Manuel ng mahigpit ng ngiti habang kumakaway. Tiningnan ni Maria ang tagiliran ng mukha ng ama. Lumang jacket, basag-basag na mga kamay, amoy goto na nakasabog sa balikat. Ang larawang iyon ay mas matibay at mas maganda kaysa anumang mamahaling terno o maluho na sasakyan. Dahan-dahang lumalayo ang magkasabay na likuran ng ama at anak sa kalsada ng palengke habang lalong lumalalim ang kulay ng paglubog ng araw. Ang kwentong ito ng paghatol ng amang goto ay nagtatapos na. Si Manong Manuel na naglilitis ng sabaw bawat madaling araw. Ang kanyang anak na si Maria na pinunit ang acceptance letter at nagsuot ng delantal. Ang landas na tinahak ng dalawang ito ay hindi kailanman naging madali. Ang basag na relo, ang mga pisong nahulog sa sahig, ang shutter na naging pula ng pintura. Sa harap ng lahat ng pagsubok na iyon, hindi natumba ang dalawa. Ang dignidad ng isang tao ay hindi gawa ng titulo ng pag-aaral, ito ay ginawa ng landas na nilakad sa buong buhay iyon ang iprinuweba ni Manuel at Maria gamit ang buong buhay nila. Habang inaalala ninyo ang likuran ng ama at anak na magkasabay na naglalakad sa kalsada ng palengke sa paglubog ng araw nawa ay maaalala rin ninyo ang mukha ng mga mahal ninyo sa buhay. Kung ang kwentong ito ay naging maliit na alon ng kaginhawaan para sa inyo, ibahagi ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay. Nawa ang inyong bawat araw ay puno ng init at lakas. Salamat sa pakikinig.